Kaya naman pala, Diwata Joy kinilig sa bagong bahay niya. At pagsampa ng kaso dapat na pag-isipan ng mabuti. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at pati na rin kay Rab Matubang, maraming salamat po. Diwata Joy kinilig sa kanyang bahay. Kaya naman pala. At dapat ba talagang pag-isipan ang pagsampa nila ng kaso? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa isyu ngayon kay Joy na kung saan hindi na po ito bago kay Joy noon pa man ay marami na talagang nainggit kay Joy dahil nagtagumpay ito mga kalingap sa tulong ni Kalingap Rab at sa Team Kalingap. Ngayon ay marami na namang pagdududa kay Joy na kung saan napaghinalaan na naman ito ngayon dahil siya ang malalagay sa isipan ng mga viewers dahil si Joy mga kalingap ay mayroon rin itong ongoing na pabahay ngayon. May tumulong kay Joy sa kanya mga kalingap, at pinagawaan ito ng isa pang bahay para malapit ito sa bayan ng Daet. Hindi tulad sa kanilang bahay ngayon na may kalayuan talaga ito mula sa Daet mga kalingap, ang masasabi lang po natin ay iwasan po natin mga kalingap na magduda at kung wala naman po tayong basihan, at ang pagsampa ng kaso nila Joy sa mga nambalahura sa kanila ay marapat bang pag-isipan ito. May makikita po tayo na video mga kalingap na kung saan makakatulong ito sa balak nila Joy na pagsampa ng kaso ngayon, kung ano ito ay yan ang ating makikita sa video. Huwag magpadalos-dalos, huwag magpapaniwala doon sa mga nakapalibot sa iyo. At better consult your, hindi man sinasabi, consult ka muna sa punta ka muna sa Cybercrime Division bago mo mag-file. Madali na lang ang abogado eh. Madali na lang ang abogado, hindi mo kailangan kumuha ng private lawyer. Hindi mo kailangan kumuha ng private lawyer. Kasi, kung ikaw magpapile ng kaso, hindi mo kailangan ng private lawyer. Kasi yung kaso na yan, dadalhin din niya sa cyber. Yung ipapile mong kaso, dadalhin din niya sa cyber. At doon sa cyber, matiteknikal ka. Kapag na-technical sa cyber, tapos ka. Ang babalik sa iyo, perjury. Pinapahiya mo yung tao. Naku, malaking kaso, bigat ng perjury. Kaya kung ako sa iyo, huwag kang maniwala doon sa mga nagsulsul sa iyo. Pag-isipan mo mabuti. Kasi yung mga nagsulsul sa iyo, wala silang alam sa batas. Wala silang alam sa batas. Sasabihin na nila, kasuhan mo yan, ganito gawin mo. Pinahiya ka. Hindi. Kahit kukuha ka pa ng abogado at gagawa ka ng salaysay doon sa abogado mo, dadalhin ka pa rin sa tamang proseso. Babalik ka pa rin sa cyber. Lalo't ang usapin ay social media. Lalo't ang usapin ay social media. Babalik, kahit mag-file ka pa, dadalhin ka pa rin sa cyber. Ang cyber ang magdidetermine kung meron bang due process, yung tawag niyan, kung meron bang legal na dahilan para i-file yung kaso. Ngayon, kung pag sinabi ng cyber, na ito ay, I am very close to 500 sub, kuya, on my small channel. Hindi nga humingi ng pasensya yung Nanay Joy. Kaya nga po, ang sinasabi ko, nag-aaral ka pa. Hindi man pwede magkaso yan. Unang-una, ito, sa mga nag-udyok dyan. Sa mga nag-udyok, please refrain sa pag-udyok dun sa bata. Kasi hindi po pwede yan. Nag-aaral po yan. Masisira po pag-aaral niyan. Paano kung puntahan ni Kuya Val yan doon? Sa school? Sa admin? Paano kung puntahan niya ni Kuya? At kausapin yung admin na lalo kang nasira. Di ba? So, wala. Hindi ka na tuloy makapag-aaral. Kasi, pag napuntahan ka sa admin, sasabihin, ganito ito. Siyempre, makitaan ka ng hindi magandang habits. Sira ka na sa GMRC. Isang Val Santos Matubang ang pupunta sa admin ng Mabini School. Mabini Colleges.